isang gagawin mo, magpapaalala sa isang sa mga anak. Tapos, si Abraham pala, nagkaanak pa rin. No? Alam niya, nagkaanak pa siya ng 7 kay Ketura. Bababasa niya kay Ketura. So, hindi lang si Ismael, hindi lang si Isaac, meron pa siya, anak kay Ketura, napakarami yung mga. Yun ngayon ang bumubuo ng lahi ni Abraham. Lahat sila ay nagtatalo kung sino, kasi alam naman nila na si Abraham, ang tawag natin ay ama ng pananampalataya. Kaya totoo naman. So lahat sila nakalataya. Amen. Kaya na sinabi, ang pagbabalik o makita ng Messiah, the chosen one or the anointed one, ang alam nila mga kapatid, manggagaling din doon sa lahi ni Abraham. Naintindihan ko yun. Pero kung titingnan natin ang John chapter 3 verse 16, ano sinasabi? Ano ang Panginoon sa Kristo? Begotten Son of God. Hindi Son of Abraham. Wala kayo mababasa. Ito direktang galing sa Panginoon Diyos. May isang pagbabato na pinanganak siya ng isang virgin. Pero sa original translation po, ang translation ng virgin is Alma. Ito si Alma Moreno, Alma. Hindi po virgin ang ibig sabihin mo. Kasi yung original po. Ang original word na nakasulat, young woman. Pero nag-translate naman, ang mga matatalino, ngayon mo kung sino yan, pinalitan ng virgin. So, daming problema rito, sana naman yung may ayos. Young woman po talagang meaning ng mga. Ibig sabihin, si Mary, bata pa talaga ng time. Whether she is a virgin or not, wala naman sinabi. Pero they believe niya, wala naman kasi nagaling siya sa yung sumukong kay Mary ay galing sa Panginoon Diyos. Amen. Tapos dun sa Isaiah 7:13, may translation, behold a virgin sa Terra Son. Ginamit nila yun para patunayan na yun ay patungkol kay Mary. But literally, hindi ko yung patungkol kay Mary. Mary po. So mag-iingat na po tayo. Magtanong-tanong na naman. Anong sabi rin ng mga kapatid? Nang dahil, hindi dahil kay Abraham, dahil kay Kristo, naging bayan kami ng Diyos. Bakit? Kasi pag tingnan mo nga naman ang family dahil may Abraham na kapatid, may anak sa labas, may anak sa tunay. Samantala ang Panginoong Jesus, begotten Son. Kaya kung tutusin, pag ito ang pinangalan natin, magagalit ka naman sa atin ng mga rabbi, magagalit ka naman sa atin ng mga nag-interpret ng Bible ng kapatid. Kasi bakit ka naman? Naman na nakasulat. Dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Panukala yan ng Diyos, ano sa English natin? Kalooban yan ng Diyos. Sabi ro, verse 11. Predestinated. According to the purpose. Yung salitang predestinated, pinagtatalwa lang din yan mga kapatid kung ano yung predestination. Hinirang panahon. Sino naman pwede gumawa? Interpretation ko lang ito. Walang ibang word na pinanggalingan niya kasi siya Diyos lang. Kasi siya lang nakakaalam kung ano yung una. Sila nakakaalam kung ano yung una. Bakit sabi ng Panginoon, ako ang Alpha at Omega. Ang una at huli. Diba? Ang nakaraan
kasalukuyan at ang darating. In fact, sinabi rin niya ng Panginoon, Iso Kristo, kinukot niya yan dahil sa kanya naman ang galing yung salita doon kasi yun siya yung salita na nagkatawang tama. No, hindi yung ano na lang, yung kukulot na lang. Okay, ulit natin. Pag meron ay question na po kayo, talaga medyo mahirap na talaga ito. Nangyari ito nang kami hinagin niya noon, paano una? Kami mga unang umasa kay Kristo sa dadating. Yan. Kailan na nangyari ang katuparan? Pagdating mo, Kristo. Ulitin ko, maging si Abraham ay naghihintay ng Kristo. So wala ang puntos kay Abraham, ang puntos ay nakay Kristo. Nung dumating na yung Kristo, doon lang nagkaroon ng katuparan ang lahat ng panukala ng Panginoon Diyos. Amen po. At ang nangyayari na, hanggat hindi dumating yung Kristo, hindi natupad ang panukala ng Panginoon Diyos. Ibig sabihin, siya ang pinaka-panukala ng Panginoon Diyos. Yan. Tapos, sino ang naging unang bayan? Ang mga Hudyo. Bakit? Sa lahi nila ng buha ang Kristo. Now, sa verse 13, kayo may naging bayan ng Diyos. Kaya tayo na po ito. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo manalig sa Kanya, matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagtutulot ng kaligtasan. Kailan tayo naging bayan ng Diyos din? Maganda yun sa English day. 13. Yan. You will see, in whom he also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, ang sabi doon. So, after you believe, kailangan talaga may paniniwala. You were sealed with the Holy Spirit. Ng power. Oh, gamis. Ha? Kailangan may sealed ng Holy Spirit. Yan. Kaya ipinakaloob sa inyo ng Espiritu Santo ang pinakaloob ng Diyos bilang tatak na pagkakailan sa inyo. At verse 14, ang Espiritu at katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinilang hanggang kamtin natin ang lubos ng kaligtasan. Urayin natin ang kanyang kadakilaan. Kailan nila napatunayan ng mga kapatid? On the day of Pentecost, kitang-kita natin. Nagtataka sila Peter, diba? Sa day of Pentecost, nagtataka sila nung bumaba ang Espiritu Santo. Yung kasi yung first time, okay, bumaba ang Espiritu Santo sa mga piling tao lang. Pero this time, bumaba ito sa isang congregation at nagsalita ng iba't ibang wika. At naiintindihan ito ng iba't ibang. Sino-sino yung mga tao na sa Pentecost? Sila po ay mga pilgrimages. Ang batas po kasi sa kanila, meron pong 7 piyesta yan. Bawat piyesta aakinan nyo. Kaya po maraming tao, ang templo, nandun lang po sa Jerusalem. Wala po sa Jerusalem. May intriga po po yan, pero hindi ko tatalakayin ngayon. Yung templo nasa Jerusalem na. May templo din yan dito sa bandang gitna. Pero wala na doon sa bandang gitna. Sa bandang gitna, wala po. Dito lang po sa kanila. So lahat sila doon pumunta. Amen. Wala nakakaalaman. Ayun nga, lilig ng panukala na pagdating ng panahon ng Pentecost, alam Pentecost, yan po ay panahon ng unang ani. 50 days, 20 minutes, 50, magmula doon sa unang-una nilang pagbilang ng kalendaryo. Bibilang ng 50 days, yung po tinatawag, aani na po sila. Yung ani nila, ihahatong nila yung sa Panginoon Diyos. Yung po tinatawag nilang tithes ng harvest. Tithes po nila yun. Ang hindi nila akalain, kung day of Pentecost, ito yung dahil pagkain, bababa yung Espiritu Santo.
magkakaroon pala ng unang ani. Yan, unang ani ng Espiritu Santo. Nung narinig nila Peter na maging yung hindi nila kasama ng panahon ni Jesucristo ay napuspos ng Espiritu Santo, doon na nalalaman, mga kapatid, na nagsimula na ang pagkatupad ng ang mabuting balita na nagtutulong ng kaligtasan. Pastor, naiintindihan niyo, mga kapatid? Ngayon, ang tanong sa atin ngayon, sino sa atin dito ang nakatanggap ng Espiritu Santo? Mayroon sa atin. Ay kami mga Pentecost, magaling kami dyan, no? Sino Espiritu sa kami? Nanginig na kami. O ano nangyari? Pag-usapan natin sa susunod natin pagtalakay, pero dito mga kapatid, tandaan ninyo, ang bawat anak ng Diyos, meron po siyang seal. Ito ang pinatutunayan. Ano ang seal? The Holy Spirit. Kaya ang Pentecostal, walang ginawa na kundi mag-seek. Diba sabi? Seek na Holy Spirit. Siguro nawawala yung Holy Spirit kaya hinahanap palagi. Kaya kadalayan ay inagusto nila mga ng Holy Spirit. Pero pag-usapan natin yan, pero sinasabi dito, una, naging bayan ng Diyos na ang mga Hudyo dahil kay Kristo, hindi dahil kay Abraham sa totoo lang. Amen? Kahit nagka si Abraham na walang Kristo, wala rin. Dahil kay Kristo. Tayo naman naging bayan ng Diyos, hindi naman tayo mga Hudyo, kaya tayo tinanggap na bayan ng Diyos kasi yung Holy Spirit na ibinigay sa Hudyo, hindi yung Holy Spirit na ibinigay sa mga hindi. Alam niyo yung istorya sa atin ng Hudyo. So ito yung pinag-uusapan natin na lihim na palukala ng Panginoon Diyos na nangyari na. Amen. Now,